Angeline's POV. Nagbulungan sina Karina kahit paalam niyang para kay Angeline ang galit ni Andre. Natahimik sila matapos marinig ang tunog ng takong napapalapit. Tumikhim ako at umayos ng tayo matapos makita si Ate Zebby. Nakangis ito at inayos pang spaghetti strap dress na suot. Pinasadaan ako ng tingin na kinaiwas ko na lamang. My gosh, Angeline, you still look cheap and wasted. Napagsawaan na ba? Asar nito. Dinig ko pang bulungan ng ilang empleyado, ngunit di ako nagpa-apekto. Matapang ko tong tinignan, ngunit sinalakay din ang ilong ko na matapang nitong pabango. Tila naliyo at dumoble ang paningin ko. What now, Angeline? Sabi ko namang hindi ka bagay dito pero pinagpipilitan mo pa. Asik ng kapatid. Hindi ako makasagot. Tila nawala ang hangin at nanlabo ang paningin. Umikot ang paligid ko at nandidilim. Zebby got inside the office. Poses yun ni Andre ngunit di ko siya makita. Mas umikot ang paligid ko at hindi ako makahawak na maayos sa mesa. Wait, Andre, I'm still talking to Angeline. My gosh, sobrang putla niya. She collapsed. Yun na lang ang narinig ko at mga bisig na sumalo sa likod ko ang naramdaman bago tuluyan binalot ng dilim. Sa kabilang banda, tila umikot pa ang paningin ko nang gumising ako. Naaninag ko ang nurse sa gilid ko kung ba't binabala kong lumingon. Ma'am, dahan-dahan lang po. Huwag po ninyong bibiglain ang sarili ninyo. Mabilis itong hinawakan ang balikat ko upang tulungan ako na makaupo. Hirap akong huminga ngunit mas matatag ang kagustuhan kong makalabas na sa kwarto. Ma'am, hindi pa po kayo pwedeng lumabas. Hintayin po natin si doktora, magpahinga na po muna kayo. Wala ako nagawa kundi sumandal sa hinigaan nang bumukas ang pinto. Pinilit kong huminga na malalim upang kahit papaano maging malinaw ang nangyayari sa paligid ko. Good afternoon, Miss Dipasupil. I am Dr. Sylvain. I'm glad you're awake. How are you feeling? Malungkot nitong tanong. Pinakatitigan ko ang doktora. Sexy ito, mabait magsalita. Ngunit ang itsura ng mukha ay may katapangan. Masama po ang pakiramdam ko. Mahinang sagot ko. Hinilot ko ang aking sentido bago pumikit ng mariin. That's pretty normal and you should expect more morning sickness. Ano po, doktora? Agap ko sa sinasabi niya at taka pa siyang tinignan. Bakit po ako magkaka-morning sickness? Ngumiti ito ng malawak sa nakitang reaksyon mula sa akin. Oh, you still don't know? You're 7 weeks pregnant, Miss Dimasupil. Umawang ang labi ko at halos matulos doon. You're 7 weeks pregnant, Miss Dimasupil. Muling umulit ang sinabi nito sa isipan ko. Binagso ng kaba at takot ang puso ko. Dok, baka nagkakamali po kayo. Hindi po ako buntis? Ramdam ko ang pag-iinit ng sulok ng mata ko at panginginig ng kamay ko. Hindi ako po pwedeng mabuntis. Gusto kong magwala at gisingin ang sarili sa masamang panaginip na yon. Ngunit mainit na kamay ni doktora nagpamulat sa akin na hindi ako nananaginip. You are, darling. I am an OB-gynecologist. Di naman sis ang nakita ko sa sinapupunan mo, di ba? Be thankful. Not all women can bear a baby. Gusto ko tong patahimikan sa mga sinasabi nito. Ngunit tila nawalan ako ng lakas. Bakit nga ba hindi ko naisip na po pwede pa rin akong mabuntis? Isa pa, babalik daw ang boyfriend mo. Wala po akong boyfriend. Halimaw po ang tatay ng anak ko at ikakasal na sa iba. Agad kong putol sa mga sasabihin ni doktora kasabay ng pagbagsak ng luha sa mata ko. Napasinghap to at bumalatay ang pagsisisi sa kanyang mukha. I am sorry to hear that, darling. I can sense you are an independent woman. Please think positively and I hope abortion will not cross your mind. Let the child live because everyone deserves to live. Di ko alam kung ba't niya sinabi yun, gayon naiisip ko pa lang kung anong gagawin ko sa pinagbubuntis ko. Di ko sigurado kung kaya ko bang buhayin ng bata. Tila tinusok ng pulya ng puso ko sa naisip na buhay sa sinapupunan ko at nasa akin ang kapalaran niya. Ngunit hindi pa ako handa. Hindi ko pa kaya. Hinayaan kong magtuloy-tuloy ang luha ko. Mahigpit ko rin hinawakan ang kamay ng doktora nang akmatong lalabas na sa kwarto. Pwede po bang pakitawagan ng kaibigan ko? Ibibigay ko po ang numero basta't tawagan na lang po at sabing nandito po ako. Di maampat ang luha ko at tila sinasakal ako sa sakit at panghihina. I will. Please be strong, Miss Dimasupil, and I hope you find a reason to let your baby live. Muling bigkas si doktora bago lumabas. Nang wala na sila, nainis akong sumigaw at tiningnan ang unan sa sahig. Maging ang kumot ay hindi nakaligtas sa paningin ko. Ang peste mo, Angeline. Gigil kong sinabunutan ng sarili at mahinang sinuntok ang tiyan ko. Nagsimulang bumalong ang mga balikat ko at tila piniga ang puso ko. Bakit ngayon pa?
Ngayon pa natapos na engagement at may sakit si nanay. Paano ka na, Angeline? Mahinang tanong ko sa sarili. Di ako makapag-isip ng tama. Gulong-gulong isipan ko at hindi alam paano lulusutan ang problemang ito. Ang alam ko lang ayoko mabuntis dahil hindi dapat. Hindi sa taong ikakasal na sa sarili kong kapatid. Ilang beses pa akong sumigaw bago niyakap ang sariling mga tuhod. Nalagay ko rin ang aking mukha at mahinang sinuntok ang higaan. Alam ko kasalanan ko rin to at masyado akong bumigay sa mga haplos at tagka ni Andre. Kung sana naging dalagang Pilipina lang ako at nagpakipot, wala ako sa gantong sitwasyon. Nasa ganun akong ayos na marinig ang pabukas na pinto. Nag-angat ng tingin at handa na sanang muling umiyak kay Nadia, ngunit tila pinagsakloban to ng langit at lupa. Angeline! Mahinang tawag nito kasabay ng pagbagsak ng luha sa mata nito. Muli akong natigilan at nanakit ang lalamunan. Sa reaksyon nito, nababasa kong di maganda ang bitbit niyang balita. Kiniyom ko ang kamay at ayaw isipin na may masaganang nangyari kay Nanay Celia. Ngunit ang sakit sa mata ni Nadia at ang masagana nitong pagluha, sapat na upang kumawala ang mainit na likido sa mata ko. Nadia, si Nanay, kamusta na? Mahinang tanong nito at di inalis ang tingin sa kanya. Mabagal tong umiling at napatakip ng bibig bago inilang hakbang pagitan naming dalawa. Niyakap ako nito na mahigpit at sa balikat ko mismo humagulhol, kasabay ng pagpalahaw ko rin ng iyak. Nadia, sabihin mo, magaling na si Nanay, hindi ba? Muling ulit ko, Angeline. Nahihirapang tawag nito sa pangalan ko. Sinabi kong wag kang umalis, diba? Bakit ka kasi umalis? Hinanakit nito. Tila pinunit sa milyong piraso ang bukuso ko dahil doon. Humagulhol na mas malakas habang ako hindi na makapagsalita sa nararamdamang sakit. Wala na si Nanay Angeline. Iniwan na tayo ni Nanay Angeline. Ang sakit. Nabingi ako sa narinig at pinanlamigan ako. Para kong sinampal at ayaw na lang mabuhay. Tahimik akong lumuha at tinamdam ang pagkawala ni Nanay Celia. Wala sa loob na pahawak din ako sa aking tiyan matapos maalalang buntis ako. Ngunit kailanman hindi na iyon malalaman pa ni Nanay. Kailanman hindi ko na siya masisilayan. Kailanman hindi ko na siya madadatnan sa bahay na nakangiti at naghihintay sa aking pag-uwi. Muling sinalakay ng sakit at pagsisisi ang puso ko. Tahimik na si Nadia, ngunit ramdam ko rin ang kanyang dalamhati. Nangihina ang kamay kong hinawakan ng palad niya. Nadia, gusto ko makita si Nanay kahit sa huling pagkakataon. Dalin mo ako sa kanya, pakiusap. Nagsusumamong hiling ko. Ngunit umiling to at inayos ang buhok ko. Kailangan mo magpahinga, Angeline. Kasasabi pa lang ni doktora na kailangan mo ng sapat ng lakas bago lumabas dito. Pero gusto ko nung makita si Nanay, Nadia. Nangihina akong bigkas. Pinisil niya ang palad ko at ngumiti na mapait. Hihintayin ka niya, Angeline. Maghihintay si Nanay sa'yo. Hindi nga lang kita masasamahan dito ngayon. Aayusin ko pa ang burol ni Nanay. Ramdam ko ang bawat apli sa puso ko, sa bawat panghihina ng katawan ko. Matulog kang mabuti para bukas masalayan mo na si Nanay. Yun ang huling habilin niya bago umalis. Naiwan ako tulala sa kisame, tinayaan ang sariling magdalamhati. Higit si Nanay sa lahat ng taong nakilala ko at ang hirap isiping hanggang dito na lang, na hindi ko man lang siya niyakap sa huling sandali, na hindi man lang ako nakapagpasalamat, na hindi niya ako iniwan at minahal bilang totoong anak niya, at hindi ko man lang nasabi sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Gusto ko man matulog, hindi ko na magawa. Gusto ko nang umuwi at makita si Nanay kahit na nasa huling hantungan na. Hindi ko alam kung gaano katagal na bukas ang mga mata ko at lumuluha o kung gaano tumagal ang tulog ko. Pagkagising ko ay mahapdi na ang mata ko at mabigat na ang pakiramdam. Sinubukan ko lang umaktong normal para lang payagan ako nitong lumabas. Ma'am, bayad na po ni Mr. Andre ang bill. Susundin niya daw po kayo mamaya. Hintayin niya raw po siya. Ana nurse bago lumabas. I smiled sarcastically. I don't know if he knows my situation or that I am pregnant, but one thing is for sure, he will never be part of my life again. Magsaba na sila ni Ate Zebby o ni Ate Sam. Kung una pa lang umiwas na ako sa kanila, hindi sana ma-hospital si Nanay at hindi mawawala. Di rin sana ako buntis ngayon, ngunit alam ko, di na may babalik pang pagkakataon. Nandito at kailangan ko na lang umisip ng paraan upang malagpasan to. Mabilis kong pinunasan ang luha ko nang bumukas ang pinto. Tila ko sinilaban sa galit na makita roon si Mommy. Nakataas kilay to at mistulang tigre kung tumingin. Nagpabuntis ka?
Sira ka ba talaga at di nag-iisip? Bungad nito. Di ako nagpatinag at matapang din siyang tinignan. Tila nawala na respeto ko sa kanya, lalo pa nga't kasalanan niya kung bakit nga ba na ospital si nanay. Wala na kami ni Andre, kaya't kung pwede lang tigilan niyo na ako. Malamig kong tugon. Mahina tong humalakak, ngunit nang tumigil, masama pa rin ang tingin sa akin. Tingin mo ba sapat nang wala kay ni Andre at ni Zebby ang pakakasalan niya? Sira ka ba talaga, Angeline? Paano kung malaman ni Andre na buntis ka? Hahabulin ka nun at mawawala na naman sa trono si Zebby. Hinampas itong higaan at namewang sa harap ko pagkatapos. Hindi ko na problema yon. Bahala kayo umisip ng paraan paano malalagpasan yon. Gusto ko na lang mabuhay ng tahimik at sana wag yun na akong gambalain muli. Tama, ganyan din ang gusto ko, Angeline. Ang manahimik ka sa isang tabi at wag nang magpakita pa. Gusto ko rin ipalaglag mo ang bata at lumayo na rito. Wag ka nang muli pang babalik dito. Napamaang ako at di siya makapaniwalang tinignan. Tama bang narinig ko sa mommy ko na mismo nang galing na ipalaglag ang bata? Anong sinabi mo, Mrs. Curtis? Malamig kong tanong. Hindi to nasindak at tila natuwa pa nang tinawag ko siya sa kanyang apelido. Malinaw ang sinabi ko, Angeline. Ipalaglag mo yan dugo sa sinapupunan mo at magpakalayo-layo. Huwag ka na mag-iwan ng bakas. Isama mo na pati anino mo. Basta't ang gusto ko, mawala yung bastarda mo. Tinuro pa nito ang impes kong tiyan. Di ka naman lugi. Naglabas to na makapal na envelope mula sa bag niya. Binagsak iyon sa sahig katabi ng paa ko. Bayad yan sa pagpapalaglag mo. May dagdag para naman kahit papano. Mabuhay ka pa rin kapag nakalayo ka na. Pulutin mo na lang. Ngumisi to, tinadyakan palapit sa akin na envelope. Are we clear, Angeline? About the baby and go somewhere far away from him. Matatag na bigkas ni mommy. Naparanok ako at mahinang tumango. Mas mabuti yan, Angeline. Wala rin naman mag-aalaga sa'yo. Wala na si Celia. Ani pa nito bago tuloy lumabas ng kwarto. Kiniyam ko ang mga kamao at di maiwasang magtagis na mga ngipin dahil sa galit. Masama akong tinignan ng pinto at doon binuhos ang galit na nararamdaman ko para sa taong naglawal sa akin. Ngunit siya rin namang nagtapon sa akin. Marin akong pumikit bago pinulot ang envelope na puno ng salapi. Humigpit ang hawak ko roon. Ayoko man, alam kong kakailanganin ko pa rin yon. Bumagsak ang tingin ko sa impis kong tiyan. Marahan hinaplos ngunit natigilan matapos maalalang sinabi ni mommy. Nilayo ko ng pala doon at alam kong hindi ko na po pwede pang mahalin ang batang di naman mailuluwal sa mundo. I'm sorry, baby. I whispered as I felt my heart tightening with pain. Bumuhos ang luhat ng ihinang napaupo muli sa kama. Tila inubos ang lakas ko sa kaisipang kailangan kong ipalaglag ang anak ko. Di ko alam gaano ko katagal naging emosyonal. Wala na akong lakas na lumabas sa ospital. Mabuti nga't tina bumisita pa ron si Andre. Bukod sa ayaw ko siyang makita, hindi ko rin alam kung paano siya kakausapin. Tahimik ako sa sasakyan ngunit nang malapit na sa bahay at makitang maliwanag na roon muli na namang sinalakay ng lungkot at bighati ang puso ko. Angeline, lumapit ka na kay nanay. Kanina ka pa niya hinihintay. Nangihinang sambit ni Nadia na makababa ako ng sasakyan. Kinuha niyang bag ko at di umalis sa tabi ko. Malayo pa sa pinto ngunit walang humpay na sa emosyon ang nararamdaman ko. Nay, mahinang bigkas ko. Ang bigat ng puso ko tila napunta sa mga paa. Ayoko nang humakbang papasok. Ayaw rin yata na mata kong silipin man lang si nanay. Ayoko maniwala. Para no isang araw lang nakangiti pa siya sa akin, naghihintay sa pag-uwi ko. Huminga ako na malalim at kahit pa mahirap, pinilit kong sariling humakbang papasok. Bumigat ang damdamin ko, tila tuluyan ng tinatak sa isipan kong nahimatay niyang itsura. Angeline, lumapit ka na. Huling beses na to. Ani Nadia na siyang nagpasakit lalo sa damdamin ko. Lumunok ako, tumakbang na mas mabilis. Na makalapit, gusto ko na lang yakapin ang hihimalayan niya at sigaw ang kanyang pangalan. Ay, ang sabi mo noon, hindi ka katulad nila, mommy. Sabi mo hindi mo ako iiwan, pero bakit ang daya mo? Di pa man kita na ibibili ng mansyon, umalis ka na agad. Pasensya na kung di ko nagawang manatili sa tabi ninyo. Pasensya na sa lahat ng pasakit na dinanas ninyo ng dahil sa akin. Napangiti ako kung para naging matyaga ito sa pag-aalaga sa akin. Na kahit ilang beses akong sumawa, hindi niya ako sinukuan. Salamat, Nay. Salamat sa lahat-lahat. Salamat sa pagiging mabuti ninyong magulang sa amin ni Nadia. Ngumiti ako ng mapait. Talo ko, Nadia. Wala ring saysay ang buhay ko. Mahina ako ring bigkas. Natigilan ng kaibigan at hinanap ang mga mata ko. Angeline?
Nakikisimpatyang bigkas niya. I laughed without humor after remembering what my biological wonder wanted me to do. Natapusin ang buhay ng bata sa tiyan mo.